Tapos hindi na po tayo gumamit ng USB to LAN. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik, Highlicom Works, ang inyong lingkod. Ngayon maibigan, ipapaliwanag ko lamang po sa inyo kung ano po ang setup or diagram o kaibahan ng VLAN or non-VLAN. Ito po maibigan ay basic information lamang po sa mga beginners na o mga nagsisimula pa lamang sa larangan ng paggawa ng piso Wi-Fi or pag-set up ng kanilang piso Wi-Fi mga kaibigan. Okay, so ito po yung diagram kasi may mga kaibigan tayo dyan na baguhan pa lamang kung ano daw yung setup ng VLAN at saka ano na yung mga kaibahan nila. Hindi ko po maipapaliwanag ng buo pero based po sa experience ho namin or based po sa idea ho natin, yun lamang po ang aking maibibigay mga kaibigan. Okay, so ito po yung setup ng naka-VLAN. Kung papansinin ho ninyo, gumamit ho tayo ng switch ho dito, tapos hindi na po tayo gumamit ng USB to LAN. From board, dapat yung software ho natin na nasa board natin mga kaibigan, kung anumang board na gamit natin para sa piso Wi-Fi, ay dapat naka VLAN mode po yan. Lahat naman po ng software mga kaibigan ay meron pong VLAN mode. So mapapansin ho ninyo, yung cable ho natin, yung TV cable, papunta po yan sa switch. Yung atin pong internet or ISP, papunta din yan sa switch mga kaibigan. At yun naman pong cable natin from power supply na LAN, galing din po yan sa switch. Tapos itatapon niya po dito sa atin pong antena. So ito po yung setup ng naka-VLAN mga kaibigan. So yung gagamitin natin mga kaibigan na ISP, kung ano ba ang pwede sa ganitong setup, pwede po lahat mga kaibigan basta stable lamang po yung ating internet. Pwede Globe, PLDT, kahit anong internet provider nyo po, pwede po sa setup na ito. Again, yung pong switch natin mga kaibigan ay wala pong naka-setup or naka-config po dyan na VLAN mode. Yung sinet up lamang natin na VLAN dito ay ang antenna at saka yung software natin. Make sure mga kaibigan na yung antenna nating bibilhin ay talagang meron siyang VLAN mode or features ng ating antenna. Kasi may mga antenna na mabibili ho natin na wala pa pong VLAN. So dapat yung bibilhin ninyo ay mayroon pong VLAN mga kaibigan na pwede ho nating i-VLAN. Okay, so ulitin ko lamang po, from board, papunta sa switch, ISP natin papunta sa switch, sa LAN ng ating power supply ng antena, papunta din yan sa switch, galing sa switch. Tapos itatapon niya sa ating antena mga kaibigan. Ang kagandahan din kapag ganito yung setup natin ay pwede ho nating lagyan ang mga bakanting port po dyan ng antena mga kaibigan. Pwede po tayong mag-add ng antena po dyan. Isa, dalawa, pwede pa po dito mga kaibigan. Kahit magkaiba po yung pangalan o SSID sa ganitong setup, halimbawa dito siya nakahulog sa antena 1, ngayon, pupunta siya sa antenna 2, ay ganun pa din. Andun pa rin yung kanyang credit mga kaibigan. Hindi po mawawala. Kasi po naka VLAN mode ho tayo sa ganito pong setup. So mayroon din mga kaibigan na VLAN mode or VLAN setup na ginagamit ay 5v5 na modem or ibang mga modem or routers na pwede po siyang ma-manage mga kaibigan o pwede po siyang i-config as VLAN. Halimbawa po ay ang Microtech, pwede po dyan dito. Pero sa ganitong setup mga kaibigan ay mas makales ho tayo. Kasi nga po, yung gagamitin natin ay switch lamang at hindi na po tayo magkukonfig pa ng isa pang router para dito. So sa ganitong setup ay pwede na ho tayong maka-VLAN mode mga kaibigan. So ngayon naman mga kaibigan, ito naman pong non-VLAN setup. So ito po yun mga kaibigan. Kung makikita ho ninyo, malaki po yung kaibahan sa setup po sa VLAN. So, yung non-VLAN mga kaibigan, yung gumagamit pa po tayo ng USB to LAN or USB LAN. Ayan, napaka-basic, napaka-simple po ng kanya pong setup. From ISP na modem, papunta sa board. Tapos, ipaprocess pa yan ng board. Ilalabas niya dito sa USB to LAN. Internet, ihahagis niya dito sa LAN. Tapos, papunta po yan dito sa antena. So, kung mali po yung setup natin sa non-VLAN mga kaibigan, ay wala po talagang lalabas na internet ho dito. Unlike po sa naka-VLAN ho tayo kasi pag mali po yung setup po natin, halimbawa po ay yung antena natin ay hindi naka-VLAN mode tapos naka-direct siya sa ating switch, yung ating antena ay magbibigay yan ng internet. Kasi nga po mali po yung pag-setup or pag-config ng ating antena. So yan yung disadvantage din mga kaibigan.
Sa mga baguhan na mga kaibigan natin dyan, saan nga ba ang mas maganda? Yung naka-VLAN setup or naka-non-VLAN setup? So, based po sa experience namin mga kaibigan, meron po kaming mga VLAN setup at meron din po kaming non-VLAN setup na nilalagay ho namin sa mga tindahan. Kung ako yung papipiliin, mas maganda ho talaga yung naka-VLAN setup mga kaibigan. Kasi po ay maganda po yung experience ho natin sa VLAN setup. Kaya kung kayo po ay mga builder at saka nagbebenta ng mga piso wifi, much better ho talaga yung ating ibebenta ay ang non-VLAN setup sa mga baguhan. Pero yung namang may mga experience na sa piso wifi, much better na yung ating bibilhin ay yung pong naka-VLAN setup na mga kaibigan. Kasi nga po, based ho sa experience din po namin, kapag nagbebenta ho kasi kami ng VLAN setup, ang problema kasi kapag beginner pa lamang yung aming pong customer, doon po nagkakaproblema kapag hindi po niya alam paano mag-config ng antenna sa VLAN mode. Halimbawa, papalitan niya yung pangalan, dapat alam niya kung paano mag-config ng antenna na naka-VLAN mode. At alam din niya paano mag-reflash sa atin pong software kasi kailangan po yan kapag nagpapalit ho tayo ng pangalan or di kaya ay nagre-reflash ho tayo sa atin pong mga software. Unlike sa non-VLAN mga kaibigan ay napakasimple lamang kapag nagpalit ho tayo ng antena ay mas hindi po siya komplikado kapag nag-config ho tayo as kung gagawin lamang natin na AP setup yung ating gagawin. Tapos mas madali din po siya kapag nag-reflash ho tayo kasi automatic na po may bigan na ilalagay na lamang natin yung SD card dito. Tapos okay na din po yung ating antena ay diretso na po yan mga kaibigan. Pero yung yung naka-VLAN mode kasi kailangan pa natin ng USB tulan po dyan bago natin ma-set up yun pong atin pong software na nasa board mga kaibigan. Kung kayo po ay nalilito mga kaibigan sa dalawang setup natin ngayon, ay huwag na po ninyong guluhin pa ang inyo pong mga isipan mga kaibigan. Pareho lang naman po ang function ng dalawang ito. Yun nga lang, ay mas may kaunting advantage yung atin pong VLAN mode mga kaibigan. Kung kayo po ay bibili ng piso wifi na naka-VLAN mode, bisitahin nyo lang po mga kaibigan yung atin pong link baba po ng ating video. Sa description natin mga kaibigan, meron pong link dyan ng aking Shopee Store. Meron po akong binibenta ng piso wifi na naka-VLAN setup po mga kaibigan. Kung gusto nyo lang po ng non-VLAN setup, ay meron din po tayo. Again mga kaibigan, hindi ko po dinidiscourage yung mga kaibigan natin dyan na gumagamit ng non-VLAN setup. Sa akin lamang po, based on my own experience lamang po mga kaibigan, na maganda po talaga ang naka-VLAN mode setup ng ating piso wifi. Sa araw na ito mga kaibigan, yun lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-iwan lamang po kayo ng mga katanungan sa comment section natin mga kaibigan. Pasensyahan naman po tayo sa ibang kaibigan natin dyan na hindi po natin marireplyan, hindi po natin masasagot ang kanilang katanungan. Kasi nga po mga kaibigan ay busy ho din ho tayo sa atin pong business. Kaya sa lahat ng ating mga kaibigan po dyan na nag-chat sa atin pong Facebook store, nagpapatulong, pasensya po mga kaibigan kung hindi ho talaga kayo marireplyan. So kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po nyo kaligtaan mga kaibigan na mag-subscribe, mag-like ng ating videos, mag-share ng ating mga videos, at saka pahit na din po ng ating notification bell para pa po tayo ay ma-aware sa susunod pa po ng ating pong mga video tutorial. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.